Let us prepare our hearts for the Holy Communion. Amen. God is good. And all the time, God is good. So, sige po. Maganda yung lalagyan ng ating I like it. Hindi na mahirap buksan. So, hawakan po ninyo yung tinapay. Yung osya natin. And then, let us pray. Aming Ama, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw, na laging sariwa bawat umaga. Lord, we thank you so much for you're a good, good God. Even though we fail, you always accept us and receive us and treat us as sons and daughters. Panginoon, maraming salamat. If any one of us regard iniquities in our heart, Lord, we confess it and we ask for forgiveness. Patawarin mo po kami. Mula sa kaibuturan ng aming puso, Lord, we are saying, Lord, we are sorry for the things that we have done. And you are faithful and just to forgive our sins. Give us strength to overcome all our weaknesses. Sa aming mga bisyo, ang aming pong temperament, ay patuloy mo kaming tulungan upang makapagtagumpay. That we will be able to share love with one another and also peace in the family. Sa aming pong bawat tahanan ay magkaroon ng kapayapaan at makita ang Panginoong Hesus sa aming mga buhay. Give us empowerment and strength to become the salt and light of this generation. Kaya aalalahanin namin ang iyong kamatayan 2,000 taon nang nakalilipas. That we cannot earn being righteous. It is a gift. We are saved by grace through our faith. Salamat po, kami nilinis mo at pinatawad sa kabila ng maraming katatakutan sa paligid. January pa lamang punong-puno na ng mga bad news. But we will fear not. God is on our side. Magkaroon man ng coronavirus, sapat na ang koronang tinik ng ating Panginoon para tayo ay lukuban at takpan ng kanyang pag-iingat. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Hawakan po natin ang tinapay. Nung gabi bago ipagkanulong ating Panginoong Jesus, dumampot siya ng tinapay at pinagpira-piraso ito at nagpasalamat at sinabi, ito ang aking katawan. Kanin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Kanin po natin ang tinapay. Matapos ang hapunan, dinampot po niyang sarot, sinabi, ito ang aking dugo na nabubuhos sa krus ng Kalbaryo. At sa tuwing kakain kayo at iinom ng sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli at ang kanyang mahigpit na tagubilin. Gawin natin ito ng madalas hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tanggapin po natin lahat ng pangako ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You may be seated po. At nandyan po yung mga ushers po natin para kumulekta ng mga basura. Sige po. Please be seated. Find your best seat, and prepare your hearts to listen to the Word of God. Tinatawagan ko nga pala ang aking dalawang magigiting na assistant. 3, Brother Arman, Brother Bernard, at saka Brother Harney, dito kayo sa unahan. Ayan. Purihin ng Panginoon. At bago po tayo magsimula, I want you to give our best warm welcome offering from BND Binyan mula po sa akin pong tsuhin at tiyahin na naririto po't kasama natin. So, pinapakilala ko po sa inyo, walang iba kundi si retired Dr. Pepe Bersola at si Tita Virgie Bersola. Ayan. Si Tita Virgie po ay kapatid po ni Bishop Greg Durante. At isa rin po siya sa mga nagbigay ng daan
kung bakit ho tayo ay merong prayer mountain sa Tayabas, Quezon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And I would like to ask the couple na, ali po kayo, bumati po kayo dito. Dali. Dito pa, sige po. Pamilya po tayo dito. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tita Virgie, say something. Sige po. Hali. Nandiyan ba si Brother Noel? Nandiyan, ano? So ipagpe-pray din natin. Alis din po kasi sila sa darating na Tuesday. So lahat na nga alis, ipagpe-pray natin. Brother Noel, standby ka lang. So batiin nyo naman po ang aming kongregasyon. Ay, hindi tayo marunong magsalita ng gusto eh. Magpasalamat kami sa inyo lahat sa iyong pagtanggap sa amin. May the love and grace of God be with you all. Thank you. Sige, manitili po kayo dito. Could you please raise up your hands po at ipapadalangin po namin kayo. Please bow your heads and close your eyes. Sige po, speak blessing. The Bible says, death and life are in the power of our tongue. So the traveling mercy, the blood of Jesus, as they go back to America, na maranasan nila ang kabutihan ng Diyos at patuloy bigyan sila ng kalakasan at mahabang buhay at biyaya na higit pa sa kanilang inaasahan. Dear Heavenly Father, you have said into your word that you will never leave us nor forsake us. You're the God who is in every places. And Lord, I pray, as they go back, I pray for the traveling mercy and I plead for the blood of Jesus. And I assign the mighty warrior angels to take good care of them. That as you have blessed them coming here, they will also be blessed going back sa Amerika. Kaya Panginoon, I speak favor, I speak life, I speak more surprises, and I speak that they will have good experiences about your faithfulness. Kaya Panginoon, maraming salamat. 10 ng kanilang sambahayan, pagpalain mo po ang kanilang mga anak at mga apo, at maranasan nilang lagi na ikaw ay tapat at napakabuting Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Dahan-dahan lang po. So Brother Noel, could you please stand? Diyan na lang sa iyong pinagkakalagyan. Stand up. Praise God. Ayan naman si Brother Noel, pabalik na sa Qatar. Qatar ba? Qatar? Dubai. UAE. So ipanalangin natin si Brother Rodel. Brother Noel, sorry. Hallelujah. Thank you, Jesus. 1 year ulit. Ano, Brad? 1 year ulit? O aming Ama, marami pong salamat sa mga kapatid na ito na iyong gamit. Ang kanyang asawa ay gamit sa paglilingkuran. Dalangin ko po, Panginoon, that as they obey you in the path that we called life, continue to nourish them, that they will be strong in the Lord through the power of your might. That we are not alone. We have God on our side, and we will fear not. Even though we cannot see Him, you are the God who sees. Hindi man po namin siya makakapiling physically, pero ikaw po ang Diyos na magbabantay sa Kanya. Ipagadya mo siya sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng tukso, sakit at karamdaman, ang kanyang pangangatawan ay maging matiwasay upang siya ay makapagtustos sa kanyang sambahayan at tuloy-tuloy na maging pagpapala through their tithes and offering for the advancement of the kingdom and for this church. Kaya salamat po. I plead for the blood of Jesus. Walang aberya. And Lord, I humbly ask, i-promote mo po siya ng 2 ranggo pa na mas mataas ang sweldo kaysa sa kanyang tinatanggap ngayon. Salamat po. All things are possible to those who believe. And we ask this by faith. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po tayo ulit. At katulad ng promise ko sa inyo, we will end as always as early. Early glory. Amen. At after po ng service, yung mga workers po natin, may kainan ulit tayo. No? Tuloy-tuloy, boodle fight. Pero ako ho, ay aalis muna, pupunta kami ng Green Hills para i-meet naman po si Bishop Greg. So next week, sama-sama tayo sa chibog ng ating boodle fight. May kainan po kasi kami lagi dito eh. Kamayan. Lahat ng mga nag-work sa church. Okay, so tayo muna ay magsimula sa isang patawa. Amen. Gusto niyo bang tumawa? Sabi mo sa iyong katabi, handa ka na bang tumawa? Okay. Makinig ho kayong maigi.
Ayan. Makinig ko kayo maigi. Sabihin mo siya yung katabi, makinig ka kay pastor. Okay. Minsan lang ito. Isang lalaki na medyo maitim, ang kulay, wala namang discrimination ito, ha? Ang nagnakaw ng whitening soap para siya'y pumuti. At iba ang naging epekto ng whitening cream sa kanya. Kasi nung siya'y nahuli ng pulis, siya ay namutla. Isa pa. Hindi kayo nakumbinsi. Merong 2 senior citizen. Retiree na po, At sila ay nanonood ng TV, nanonood ng Netflix. At ang sabi ng lalaki sa kanyang misis, "Honey, ikuha mo nga ako ng 2 scoop na ice cream sa refrigerator." At ang sabi ng kanyang misis, "Oo, honey, alam ko na. Okay, honey, ulitin ko, 2 scoop na ice cream ang ilalagay mo doon sa aking tasa, sa aking cup." "Oo, alam ko na. Hindi ako makakalimutin, Han." And after 30 minutes, dumating ho ang asawa. At ang sabi ho ng misis niya, "Honey, nandito na ang scrambled egg at toasted bread. Ito na ang iyong in-order." Ayoko na. 3 linggo ko nang nagpapatawa. Hindi kayo masaya. So let us open our Bibles sa Genesis chapter 4, verse 1 to 7. Please remain standing as we read the Word of God. Nandyan ho yung verse natin. I encourage you, mga kapatid, as we continue the second phase of our church renovation, just pray to the Lord whatever you can help and bring about. Matapos na natin itong church bago mag-anniversary po natin. We still need at least 150,000 para po maayos na yung tiles natin at complete brand new paint po ng ating pong church. And we are doing good. Amen? Sa Galatians chapter 4, naka-receive na kayo ng mga letters ninyo. As I thank you for the last 2019, marami pong salamat for giving your tithes and offering. Nandyan ho yung report, pati rin ho ilang beses kayo nag-church. 52 weeks every Sunday ho ng buong 2019. Nandun ho yun. Kaya make sure na nagla-login ho kayo doon sa atin hong database para may update ho kayo. And then, siguro, as we go further, pwede na rin ang biometrics, para pagpasok ninyo, accounted na lahat ng inyong mga detalye. So we will do that in the coming years to come. So Galatians chapter 4, verse 1-7. In a similar way, God has promised our ancestor something better. But as long as an heir is a minor, he's not really much different than a servant. Although he's the master over all of them, for until the time appointed by the father, when he comes of age, the child is under the domestic supervision of the guardians of the estate. So it is with us. When we were juveniles, we were enslaved under the hostile spirits of the world. But when that era came to an end, and the time of fulfillment had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the written law. Yet all of this was so that He would redeem and set free all those held hostage to the written law, so that we would receive our freedom and a full legal adoption as His children, so that we would know for sure that we are His true children. God released the spirit of sonship into our hearts, moving us to cry out intimately, "My Father, you are our true Father." Now, we are no longer living like slaves under the law, but we enjoy being God's very own sons and daughters. And because we're His, we can access everything our Father has, for we are heirs of God through Jesus the Messiah. One more time, manalangin po tayo. Dear Heavenly Father, we come here empty. We want to be filled with your knowledge and wisdom. The vastness of your greatness, who can fathom? Wala hong makakaabot ng kadakilaan mo at kaluwalhatian. Ikaw ay kamangha-mangha at hindi kayang ilarawan ng aming mga pananalita. Kaya ngayong oras na ito, dalangin po namin ang iyong pagkilos. Kausapin mo kami sa isang banayad na kaparaanan na madama namin
na naririto ka sa lugar na ito. Na kung paano kami pumunta dito, hindi na kami katulad ng dati pag uwi namin sa aming kanya-kanyang sambahayan. Sapagkat may pagbabago, may pag-aayos, at may pagtatalaga at may pagsusuko. Dalangin ko po na matanggap namin ang aming orihinal na katayuan sa harapan ng Panginoon, our position and our identity in Christ. That we are blood-bought. We are been set free and set apart through the redemption of the finished work of our Lord Jesus Christ. 2,000 years ago, we died in the cross and we are risen through the promise that we are overcomers, we are victors in Christ Jesus. And we are the possessor, the co-heirs of what you have promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya Panginoon, maraming salamat. We receive it by faith that we will rise above the ashes. We will rise above defeat because you are committed to us that you have come to give us life abundantly, more than what we could expect or what we could imagine. Kaya salamat po. It is not our past that will define our future. It's not our career that will define who we are. It's not about our accomplishment that will define true success. Success is a success when we are committed in you. Kaya Panginoon, salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa iyong lahat ng bagay. Ang lahat ng papuri ay aming itinataas sa iyo, tinaalay. Ikaw ang maitaas. Ito ang aming samod dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng may hiling ay magsabi ng Amen. Bago po kayo umupo, go to your neighbor, makipag-appear po kayo, shake hands. 7 people, makipagbatian po kayo, sabihin mo, malayang-malaya ka na kapatid. Ikaw ay pinalaya, hindi pinalayas. Amen. Thank you. Hallelujah. Okay. Hindi pa po tapos ang gawain ha. Huwag muna kayong uwi. Hindi pa ako nag-preach. Balik kayo sa inyong upuan. Amen. Makakaupo na po kayo. At kung hindi naman po kayo nagmamadali, wala kayong hinahabol na oras, tapusin po natin hanggang alas 12 ng tanghali. Ano po? At maganda po ang pagpipigil ng pag-ihi. Nakakapagpalakas po ng kidney yan. Amen. Kung wala naman kayong importanteng text messages na sasagutin, paki-mute naman po ang inyong mga cellphone. Pakiusap. Please, pakiusap. At nakaka-disturb po ito sa mga talagang naghahangad ng matuto ng salita ng Diyos. Amen. And are you ready to hear the Word of God? Are you ready? Ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayong oras na ito ay pinamagatang no longer a slave. Hindi na tayo alipin pa. Sapagkat ang pagiging alipin ay merong Panginoon. At pag ikaw ay alipin, ay ang Panginoon mo ay nagpapahirap sa iyo. Binibigyan ka ng matinding gawain. You are really suppressed and you are demanded to really work hard for the things that you are obliged or you are indebted for. Kaya binasa po natin sa atin pong pangbungad na talata sa Galatians chapter 4 that the author was Apostle Paul. Ang sabi ho niya sa mga taga-Galacia ay ang mga bata na minor age pa ay hindi pa makakatanggap ng kanilang dapat manahin. They are under their guardians. So ibig sabihin, as we grow and as we mature, we develop the potentials that we are entitled for what we have. Hindi ho dapat tayong laging nangungutang. Hindi tayo dapat laging nasa sakit. Hindi tayo dapat laging hikahos at parang laging victim mentality o laging kawawa ang atin hong kalagayan. Tayo ho ay pinalaya ng Diyos upang ipagpatotoo at ipagpatibay na hindi mo man nakikita ang Diyos pero siya'y naririyan. Amen. Only a fool will say that there is no God. Tanging hangal lamang po o hibang ang magsasabing walang Diyos. Ang Diyos ay naririyan. Hindi man po natin siya nakikita, but God exists. At marami yung nagtatanong, bakit kaya ang mabuting Diyos ay hinahayaan na marami ang pumunta sa impyerno? Baliktarin ho natin ang katanungan, bakit sa kabila ng kabutihan ng Diyos, marami pa rin ang pumipiling pumunta sa impyerno? Ang Diyos ho'y napakabutit at ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Wala ho siyang itinangi. Wala na ho siyang itinira. Lahat ng espesyal ay ibinigay ho niya sa atin
upang masiguro at matiyak na hindi lamang tayo basta maligtas, kundi tayo magkaroon ng bagong puso't isipan na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay pinalaya ng Diyos at hindi mo na mamanahin ang sakit na dati ay nanggaling sa inyong pamilya. You've been redeemed by the blood of Jesus. It is no longer that your blood DNA that will function in your system. You have the DNA and the blood of Jesus. We are redeemed by the blood of the cross. We are free and we are not hostage anymore under the curse of the law. Those insecurities and depressions are brought by sin. Ang kahihiyan ho at kawalang tiwala ng sarili ay bunga ng kasalanan. Kaya nga ho, wala hong taong mahiyain. Tayo ay nahihiya because we are not confident of who we are. Ako ho, lumaki ho ako na mahiyain din. At hindi ko po lubos sa kalain na ako'y mangangaral ng ganito. Dahil sa eskwelahan, ako'y laging pangatlo sa pila. Pangatlo sa pinakamaliit. At ako ay laging iyakin at masakitin nung akin nung childhood days. And I never thought that God will use me this way. Kaya buhay na buhay yung salita ng Diyos that His ways are different from our ways. Because it's not you who will speak. It is the power of God inside of you, the testimony that we overcome, that we are blessed, and God has chosen us. It is not us who pick God. God chose us so that He can use us, and He empties us. In spite of our inaccuracy, God made us true para makita ng Diyos na ikaw ay nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanyang kalakasan. God is so expert in choosing the foolish things in this world. Don't look down on yourself because you are unqualified. It is not me, your pastor, that will qualify you. It is God who can make you whole and who can make you brand new. Look unto Jesus that He is your helper. Look unto Jesus that He is your Savior. Look unto Jesus that He is for you and He is your best friend. Look unto Jesus that He is the shepherd of the sheep. He is our shepherd. Siya ang ating dakilang pastol. Siya ang ating sanggalang. Siya ang ating kaibigan. Siya ang ating pari at saserdote. Ang ating Panginoong Hesus, ang ating tinapay ng buhay. Lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may mga pangangailangan, lahat tayo ay may mga pinagkakaabalahan, at may mga bagay na tayo ay nakatalikalan na hindi natin matalikuran, mga taong nagkasala sa atin na hindi natin kayang patawarin. We are in bondage and enslaved by these things and by these thoughts and by this situation. But I tell you mga kapatid, hindi ka na kailangang mabuhay ng laging may kabigatan. Hindi mo kailangang umiwas sa mga taong nanloko sa iyo. Sa iyong first love na binasted ka at pinaasa ka, kawawa ka naman, ang saklap naman. Na ngayon, magba-Valentine's Day, wala kang ka-date. Pero huwag kang mag-alala. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay para sa iyo. Sa lahat ng mga single parent at mga single lady at mga single men, ang Diyos ay para sa inyo. Huwag kayong magmadali sapagkat may nakatakdang para sa inyo na dapat ninyong mapangasawa. Ang Diyos ay tapat and He is the author and the finisher of our faith. Kung ikaw ay naniniwalang may magandang plano ang Diyos, ipalakpak mo ang iyong kamay. So when you are a slave, you have no property, you have no right. Slave means, it defines as a noun. It pertains to a person. A person who is the legal property of another and is forced. Underline the word, the forced word. Pinipilit ka na sumunod. Yan ho ang alipin. Hindi ka pwedeng tumanggi. Kahit nakain ka, sasabihin ng iyong pinuno, magwalis ka, magwawalis ka. Yan ho ang mga gawain ng mga alipin, ng mga katulong. Hindi ka pwedeng mag-Netflix, hindi ka pwedeng maglaro ng PlayStation, sapagkat pag ikaw ay alipin, wala kang karapatan. Ikaw ay tagasunod lamang ng amo. Pag sinabi ho ng amo mo na, diyan ka lang, nakatayo ka lang. Minsan ho kami ay kumain sa isang restaurant, sa isang lugar sa Makati. It is a fine dining restaurant. At mukhang may kaya ho yung pamilya. Pero napakatindi ho, ang saklap, hindi ko ito kayang gawin. Na yung kanyang mga katulong, tatlo, naka-uniform, sila ho'y nagkakainan, at yung kanilang katulong ay nakatayo at nakatanghod at nag-iintay ng kanilang pagtatapos ng pagkain. Hindi ho makatao ang pagtrato sa isang tao
na hindi mo maibigay ang dapat na kanyang karapatan na kumain sa tamang oras. It is a modern day of slavery, mga kapatid. Ang natutunan ko sa aking ama, bagamat ang iba ho ay nagiging abusado, kayo pag naging katulong ng aming pamilya, itinuturing namin kayong kapamilya. Kung anong kinakain namin, yun din dapat ang inyong kainin. Sapagkat ang taong nakakatulong sa atin, ay dapat parangalan natin na hindi natin magagawa ang lahat ng bagay kung wala itong mga taong ito. Kaya nga mga kapatid, treat other people right. Kung nais ninyo na tratuhin kayo ng mabuti, magtrato din kayo sa inyong kapwa ng mabuti. If you want to be treated good, do good things to other people. Huwag ho tayong manuri. Kung basurero yan, igalang natin. Kung yan ay Metro 8 o tagawalis ng kalye, igalang ho natin. Sapagkat sa buhay na ito, wala hong bagay o tao na hindi ka pakipakinabang. Kung lahat ho tayo managers, kung lahat tayo supervisor, lahat tayo CEO, at walang gagawa ng mga menial job, I think we will not survive. Lahat tayo yung mga nakakotse at wala hong magwawalis ng ating kalsada. Hindi ho tayo makakapamuhay ng maayos. That's why they are called to do that. So that in the society, they could function in what they are called to do. Yung security guard sa mall or sa sasakyan ho natin dito ho sa baba. Ako, I always make it a point na kahit minsan wala akong special parking space at kung saan-saan ako ituro, hindi ako nagagalit. Sapagkat tungkulin ng gwardiya na i-secure at ayusin ang parking kung sino dapat ang mauna, first come, first serve basis. And then at the end of the day, pagkatapos ko dito sa church, Bible study, pag nandito ako, I always give a tip. Bibigay ako ng 20 pesos, 50 pesos as an honor to their work. At para bagang ako lamang ang nagbibigay sa kanila ng tip. Alam nyo, a little act of kindness will infuse their hope that there's still good in humanity. It's not about religion. It's not about being who we are, but it's because of what we are practicing. Sabi nga ng tita ko kanina, Kenneth, ang babait ng mga tao dito sa church ninyo. Sabi ko, sila po ay mga tinuruan at aral na gumalang sa mga matatanda at sa mga kapatiran na lalong-lalo na bago sa simbahang ito. Amen. So we develop a certain kind of culture that we are the very ones to practice it in our very nature. Ang katangian ho ng tao ay mapagsamantala. Ang katangian ho ng tao ay mapanlamang. Ang katangian ho ng tao ay manirang puri. Ang katangian ng tao is always competitive. Gusto niya na laging mauungusan ng number 1, mauungusan ng number 2, mauungusan at mas maganda ang kanilang katangian sa buhay, mas malaki ang kanilang church, mas maulad sila. So life is not about competition. It's all about completion. It's not about our performance. But it is all about our devotion that will keep us in motion. Magaling ka nga, mahusay ka nga, masungit ka naman. Magaling ka nga at mahusay ka nga, madamot ka naman. Magaling at mahusay ka nga, pero ikaw naman ay lonely person. It's not about your good character or your good traits, but it's all about your behavior that comes from imitating who Jesus is. Kaya nga ang sabi ni Pablo, gayahin ninyo ako, katulad ng paggaya ko sa ating Panginoon. So whom we are about to imitate, it's always Jesus. Because Jesus is the perfect example. Jesus is the perfect person na nagtagumpay at nakapagsabi na naging katawang taong katulad natin. Ang buhay ay hindi lamang basta weather lang. Ang buhay ay hindi laging honeymoon stage. Ang buhay ay hindi laging puro pasarap lang. There will be challenges. In your marriage, in your raising of a child, magkakaroon ho tayo ng problema dyan. Even in this church, marami ho tayong mga issues. Marami ho mga taong umalis na rin ho dito sa church. And then, what we have to do is, we have to let go. Kaya kapag nakikita ko, pinapanood ng aking mga anak, ang Disneyland Frozen, at pag nakita ko yung mga taong umalis dito sa lugar na ito at hindi na naniniwala doon sa ating pinananampalataya na tinatayo na sasabihin nila na mas okay pa sila nung hindi na sila ganito at hindi na natin sila kasama. Ang aking laging pinakikinggan ang sinasabi ni Disney Frozen, let it go! Let it go! I will not take a minute for those people who do not like me. Kung sino yung may gusto, bahala ang Diyos sa inyo.
Because we are not here to please everybody. We have one audience. I don't care if you will not be blessed with what I'm speaking right now. Basta ang mahalaga, iisa ang aking tagapagpanood at iisa ang aking pagsusulitan. Ito ang ating Panginoong Hesukristo. God will judge me at the end of the day. Because there will always be flaws and lapses. Mayroon ho tayong mga bagay na hindi natin may iwasan na tayo ho ay dudupilas at tayo ay magkakaroon ng mga shortcomings. We're still human. But the good thing is, now that you understand that the peace of God which passeth all understanding, you understand that even though you fall, even though you falter, even though you have setback, you can stand up again because the Bible says, even though you fail 8 times, God will always pick you up. Kahit ikaw ay mabunlad sa kumunoy, iaangat ka ng ating Panginoon. Kaya huwag nating sayangin ang pangako at salita ng Diyos. Huwag na tayong maging alipin pa. Tayo ay nakarinig ng katotohanan. Talikuran natin ang mga bagay na nasa sa sanlibutan. Ang sabi ng Biblia, the friend of the world is an enemy of God. Ang kaibigan ng sanlibutan ay kalaban ng Diyos o kaaway ng Diyos. Gusto niyo bang maging kaaway ng Diyos? Ako ayoko sapagkat alam ko na walang ibang kasiguruhan sa lugar na ito, sa daigdig na ito. Lahat puro fake. Lahat ay mga hindi mo maintindihan kung anong tama, totoo. Pero ang ating Panginoon, kailanman ay hindi siya katulad ng tao na marunong magsinungaling. At wala pang humingi sa Kanya na tinanggihan ng ating Panginoon. At walang napahiya sa tumawag sa ating Panginoon. He will come and save you. He will come and bless you. He will come and rescue you. Because all His promises are all yes and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. It's really hard. Kobe Bryant is dead. It's really hard. Coronavirus. Pag pumunta ka sa mall, lahat mga nakamask. At napakaganda hong magbiyahe ngayon. Napakaluwag ng kalye. Wala hong tao sa kalsada masyado ngayon. Kahapon kumain kami para sa despedida ng aking tita at tito, walang tao sa restaurant, mga kapatid. At ito ay special Filipino dish restaurant, pero walang tao sa mall. Because people are so frightened and so scared. But this is an opportunity and to take advantage to tell the world who God is. If God be for us, who can be against us? And there is power in the blood of Jesus. You will never have those diseases if you believe you have a strong immune system. If you believe in the finished work of Jesus. It's all about a matter of perspective. Kung magkakasakit ka, yun ang mangyayari sa iyo. Kung ano ang iyong kinakatakutan, yun ang mangyayari sa iyo. Last Friday, medyo inuubuho ako. Nagmask ako. Nakita ko ni Nanay Sita, Pastor, akala ko ba faith tayo? Ba't nakamask ka? Sabi ni Brother Bernard, meron din ako niyan. Eh, di ba nananaling tayo? Sabi ko, kailangan lang ko. Nag-reason out pa ako. But sometimes, faith is risky. Sometimes faith is unexplainable and it cannot be defined by dictionary. Faith could only be understood if you have the Word of God. Because the Word of God will only respond to those who has it. Ang salita ng Diyos ay mangyayari lamang sa mga naniniwala dito. Amen. At gagawin lamang ng Diyos kung anong kanyang sinabi. At siya'y kikilos lamang batay sa kanyang pangako. Period. Walang dagdag, walang bawas. Kikilos lamang ang Diyos batay sa kanyang salita at pangako. God will never do what He did not say. Amen. Kaya pag sinabi niya na ikaw ay kanyang iingatan, paniwalaan mo ito. Pag sinabi niya na iangat niya ang buhay mo, kahit imposible, paniwalaan mo ito. Paniwalaan at panghawakan na kahit matanda ka na, hindi pa tapos sa iyo ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay buhay. My God is not dead. He is alive and He is living in the inside of me. Babagsak ang stock market, pero hindi babagsak ang pag-ibig at katapatan ng ating Panginoon. Magkakaroon ng taghirap, pero hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Magkakaroon ng maraming kalamidad.
Pahirap po ng pahirap ang daigdig, sinasabi ko sa inyo. 1953, merong nagsabi sa isang newspaper sa Amerika, at ang sabi niya, the coming future of the telephone is people will always carry their telephone on a mobile. Kasi dati, di ba, pinipihit pang gano'n ng telepono. Darating daw ang araw, mobile na daw ho. Kaya nga, di ba, mobile, cellphone. Ang telepono ay bibit-bitin ng tao. 1953. And there will come a time that people will talk to each other. They can see each other. Parang si Voltes 5 at si Voltron. Nakikita nila yun. Dati ho, noong 1985, parang imposible ho yun. At naalala ko yung unang cellphone po ng tatay ko, isang malaking teleponong attache case. Ang yabang ko na sa mga katropa, no? May cellphone kami, may mobile, ang laki ho, digital, parang kang tatawag ng bobomba sa Makati. Totoo yun. But, nung pumasok ko ang 2000, ang Apple Company, nag-iba ho, nagkaroon ng mga text messages, wireless communication, at ngayon, nagkakausap na. Kaya nga ho, wala na naghuhulog sa post office. At ang post office ay malapit na hong magsara. Wala na nagpapadala. Katulad doon nung aking stepfather-in-law, birthday niya kahapon, nagpadala ako ng card. E-card na lang. Wala nang bumibili sa National Bookstore ng card. Kasi puro gano'n na nga po, puro fast track na ang naka-WhatsApp, naka-messenger, pag happy birthday. Tapos, bibidyo mo yung sarili mo, send the message. Naniniwala ako na sa mga darating na panahon, 20 to 30 years, if God forbid, hindi pa man bumalik ang ating Panginoon, matututo na ho tayong makisilamuha sa mga robots at artificial intelligence. Darating ho yung mga panahon na yon. At imbis na aso ang iyong inaalagaan, may robot na nakabantay sa iyong bahay. Would you believe with me that it will come? Ang biliso ng pag-increase ng karunungan ng tao. At ang turn ng taon ng technology, ilang beses, ilang taon, Brother Honey, mabilis no? Parang every year. 8 months. At kahit mga computer expert, malalaking kumpanya na nahahack pa. Di ba nangyari sa Yahoo company, na breach lahat ng kanilang mga password at data, nahack yung company. Kahit sabihin natin, gaano man katibay at kalaki ang isang korporasyon, there are possibility that it will be down. Kaya balikan ho natin ang salita ng Diyos. Ang iba'y magmamalaki sa kanilang kayamanan. Ang iba'y magmamalaki sa kanilang pinagmulang angkang pamilya. Ang iba'y magmamalaki sa bansa na kanilang kinatatayuan. Pero ang sabi ng Biblia, some boast in chariots, some boast in horses, but I will boast in the name of the Lord. He is my strong tower. He is my bulwark. He is my present help in times of need. Marami hong gustong umalipin sa atin, bayarin. At meron hong babae na laging tuwing katapusan ay pumupunta sa bahay ninyo. Si Judith. Kilala niyo si Judith? Si Judith. Judith ho ang pangalan niya. Kaya kapag tuwing katapusan, laging nandyan ang bill, at nandyan na ang babaeng ito at ikaw ay natataranta, you are so worried because of paycheck to paycheck. But I tell you this, mga kapatid, honestly, you are not just created like a worm in the dust. May pag-asa at may paglaya sa 3 kahig at 1 tuka. Hindi ka manok, ikaw ay tao. Amen. Tao lang ho ang binigyan ng karapatan na maging kawangis ng ating Panginoon. Ang manok nangingilahig, nagkakahig. Pero ang tao, binigyan ng isipan na katulad ng ating Panginoon. God will give you bright ideas. God will give you creativity. God will bless you according to your skills. Magbenta ka ng pwede mong maibenta. At makikita mo na ikaw dati ay nangangatulong at nangungupahan little by little. Huwag ka munang mag-abot ng malaki. Yes, we are about for big dreams. But I tell you, step by step, go into the process and know the access. Little by little, makikita mo nag-i-improve ang iyong skills, ang iyong pananalita, ang iyong pananamit, ang iyong communication sa iyong kapwa, at makikita mo, promotion will come after you. Pero pag ikaw ay bugnutin, mareklamo, maliit lang to, sari-sari store lang to, pastor eh.
Tandaan mo, ang maliit ay para sa malaki. Ang mababa ay patungo sa pag-angat. Kaya mapalad ka at naririnig mong mensaheng ito. Dahil sa panahon at pagkakataong ito, marami kang bayarin at katulad ko, marami ding bayarin, pero kailanman hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang nagtitiwala sa Kanya hindi mapapahiya. So do not be a slave by your obligations. Do not be slave by the fears of what is happening all around us. Mangyayari ho yan. Mangyayari ho yan. At naalala ko lang habang ako'y gumagawa ng mensahe kaninang madaling araw, going back to the anecdote of Araling Panlipunan, meron nung dalawang uri ng alipin sa Pilipinas. Aliping sa gigilid at aliping na mamahay. Hindi ho taong bahay, aliping sa gigilid. Anong ibig sabihin ng aliping sa gigilid? Noong unang panahon, higit pa sa panahon ng Hapon, way back mga 1400s, o bago 1200s pa, bago dumating ang mga Spaniards, meron na ho talagang mga namumuno sa atin ng mga Rahas Suleiman at mga Timawa, ano ho. So talagang we understood as a Filipino na alam natin kung anong ibig sabihin ng alipin. Pag ikaw ay alipin, you talk like your master. Kapag nga katulad noon na ang Briton ay sinakop ang mga karatig bansa nila, they dress like the one who conquered them. Kaya di ho ba nung sinakop tayo ng Kastila, we speak like Spanish. Ano, yung tradisyon, pati relihiyon, inakap din ho natin. At pagkatapos naman ng Spaniards, nandiyan naman, Victory Joe. Amerikano naman, we ate chocolates, we ate pizza. Yan ang mga dala ng mga Amerikano eh. So, nung umalis ang mga Amerikano, Hapon naman, Nipongo naman. So, marami din ho mga pagbabago sa atin ng kultura. Kaya ho, ang Pilipinas ay samot-saring kultura at inspirasyon na atin hong namana dahil sa mga iba't ibang mga bayang umalipin at sumakop po sa atin. So by the way, ito lang ho ang aking ilang naistalakay na magkaroon tayo ng counting background na as a Filipino, we've been slave for a long, long time ago. Ang aliping sa gigilid pala ay isang alipin o tao na walang anumang ari-arian at nakatira sa tahanan mismo ng maharlika o timawa na kanyang pinaglilingkuran at dahil sa itinuturing ding pag-aari ng kanyang mga Panginoon. So, ang aliping sa gigilid, stay in. Nakatira. Hindi siya po pwedeng umalis. Teka muna, day off ko muna ha. Walang day off. Basta pag sinabi ng amo niya, diyan ka lang, at wala kang karapatan. Ang pangalawang uri naman ng alipin sa atin hong kasaysayan ay ang aliping na mamahay. Ang ibig sabihin naman ito ay alipin na mataas na uri kaysa sa aliping sa gigilid sapagkat siya ay may sariling pamamahay at ari-arihan. May karapatan, may pagmamayari, pero sa tagline na salita, alipin pa rin. Pag sinabing alipin pa rin, you are still recognized that you're just a mere kind of a dust. Ikaw pa rin ay isang ordinaryong tao. Alam niyo ho ba na sa atin nung daigdig na kinagagalawan, people always desire for entitlement. Even for us pastors. Pagka hindi ka na-recognize at hindi ka napansin at hindi na nakikita yung ginagawa mo, sometimes even pastors feel bad about it. Kaya nga, yung ibang mga pastor, naglalagay ng mga extensions sa kanilang mga pangalan, that I am a PhD, I am a Doctor of Philosophy, Masters of Theology. Lahat na ho ng kanilang dapat idagdag doon sa kanilang pangalan, dinadagdag nila just to have a sense of respect. Maganda ho yun, wala akong problema doon. Pero karamihan, kaya nila ginagawa yon is just an accolade o mga karagdagan sa kanilang pamantayan at sa kanilang pangalan para makita kung ano ang kanilang narating at nabot para yung mga tao at mga kabataan at kapitbahay nila na hindi gumagalang sa kanila ay sila'y irespeto dahil sa kanilang titulo. People nowadays are grabbing most of opportunity para madagdagan ang kanilang katangian at katayuan para irespeto. Hindi ko naman nila lahat, pero may mga ganun hong pagkakataon. People want to be respected just because of their position in life. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit wala man ho kayo ng ganoon, pero ikaw ay matapat, masipag,
at naglilingkod na para bagang kahit hindi ka nakikita ng iyong amo at ng iyong boss, you do at your best. Ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay, ang Diyos ang magpaparangal at magpapala sa iyo. Yung iyong tindahang binalot, magiging restaurant. Yung iyong restaurant, magiging fine dining. Yung fine dining, magkakaroon ng maraming branch. Tandaan mo, ang pangarap ay hindi inililibing. Ang pangarap ay nakatanim. Kaya kahit hindi mo pa nakikita ang tagumpay, ito ay buhay sapagkat alam mo na ikaw ay kinakasihan at sinasamahan ng ating Panginoon. Ikaw ay hindi para sa paghihikahos. Tapos na ang lahat ng kahirapan sapagkat si Kristo ay namatay para tayo maging maunlad at magkaroon ng pangarap na matupad para sa kanyang kalwalatian. Ang aliping sa gigilid ay hindi malaya, walang sariling tirahan, walang pag-aari, maaaring ipagbili ng kanyang amo. Nakatira sa tahanan ng kanyang amo, naglilingkod ng walang bayad. Oh my goodness. Hindi maaaring mag-asawa ng walang pahintulot sa kanyang amo. Ngunit ang aliping na mamahay, may konting pagpapala na agwat sa aliping sa gigilid. May karapatang pumili ng kanyang mapapangasawa. Hindi maaaring ipagbili. Maaari ring manirahan sa sarili niyang bahay. Maaaring magkaroon ng ari-arian. Maliban sa lupa kinatitirikan ng kanyang bahay, binabayaran ng kanyang paglilingkod. But again, alipin pa rin. Ang pagiging alipin ay hindi panghabang buhay. Maaring maging malaya ang isang alipin kung siya ay, number 1, palalayain ng amo. Pwede rin palayasin ng amo. Malaya ka sa pagiging alipin mo pag pinalayas ka. Makabayad ng karampatang halaga sa kanyang Panginoon. So meaning, you are indebted, you're obligated to perform because you are in bondage or enslaved for a certain amount or certain atraso siguro ng iyong angkan. Mawawala ang pagiging alipin kung ikaw ay makakapag-asawa ng isang kabilang lahi na mataas ang antas sa lipunan. O kaya di naman ay makapagpakita ng kabayanihan sa digmaan. So there are certain reason for us to be free and not to be enslaved anymore. Merong effort, merong process, merong condition. Napakahirap po doon maging bayani sa digmaan. Napakahirap po doon. Paano kung 100 milyon ang utang nung panahong yon? Eh kahit ho ikaw ay magtrabaho ng buong buhay mo, hindi ka makakabayad. Pero ang napakaganda mga kapatid, lahat tayo ay may kasalanan na bunga ng pagkakasala ni Adan. At tayong lahat ay napasumpa. We are all going to hell. But because Jesus came, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but will have everlasting life. And because Jesus came, you can say that I am free because of the blood of Jesus. I am no longer a slave to sin. I am a child of God. And because you are a child of God, you are entitled with the promise. Noong unang panahon, meron hong batas, the 10 Commandments. Pag binaligtad mo yung law, dagdagan mo ng isang L, it will become a wall. Yung salitang discrimination, matagal na ho yan, noong unang panahon pa yan. Marami na hong pagkakataon na ang tao hindi magkasundo. Mayaman, mahirap, matalino, mangmang, bata, matanda. Noong una ho akong nagpapastor dito sa church na ito, sabi nila, si Pastor Kenneth para lang sa mga kabataang attendees or members lang yan. Ayaw ni Pastor Kenneth ng matatandang miyembro. But I proved them wrong. I love the elderly. Sapagkat ako ho yung tipo ng tao, I always listen to the advice of the older people. Sapagkat sila ay may sapat at ganap na karanasan. Alam niyo ho ba, ang mayroong taong nagpapayo sa inyo
ay shortcut para kayo ay magtagumpay. Yung kanilang kabiguan ay hindi mo na pagdaraanan. Yung kanilang payo ay iyong matututunan. At ang kanilang mga naging kaganapan at karanasan ay magiging instrumento para mas mapabilis ang pagtuklas mo sa iyong tinatahak na landas at maging mabilis ang pagtuklas mo sa pagpapala na para sa iyo na walang ibang pwedeng tumulong sa iyo kundi ang Diyos at ang iyong sarili. People will always envy you. If you tell your dreams, they will say it will not happen. If you tell your vision, they will say it is impossible. Baliw ka. Pag nagkwento ka ng malalaking pangarap, sasabihin niya, nasaan ang iyong structure plan? Nasaan ang iyong resources? Nasaan ang mga manpower mo? Pero pag ikaw ay nakakaalam kung ano ang ipinapagawa ng Diyos, ikaw at ang Diyos sapat na para magsimula ang isang proyekto. Sapagkat habang kumikilos ka, ang Diyos ang magdadala ng makakatuwang mo at magdadala ng pagpapala at pangangailangan sa proyekto na ipinapagawa sa ng ating Panginoon. You are not alone. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka nag-iisa. Awayin ka man ng asawa mo, hindi ka nag-iisa. Law is the product of the old covenant. It enslaves us. It dictates us. Under the law, the unclean will make the clean unclean. But under grace, the clean makes the unclean clean. Sa James chapter 2 verse 10 to 13, kapag ka daw po ikaw ay nagkasala sa isang utos ng Diyos, hindi mo nasunod ang buong 10 utos. You violate one, you violate them all. So it's really hard to keep the commandments of God. Not even one person has been able to keep the commandments of God. Tandaan po ninyo, good people is not the people who will go to heaven, but it is the forgiven people that will go to heaven. Even good people will go to hell. But when they are forgiven, they will go to heaven because they accept that Jesus is the only way that can forgive our sins. It's really hard to understand. Good works will not save us. But the finished work, good works is good because good works is the fruit of being saved by grace. Ang mabuting gawa ay bunga ng ating pagsampalataya sa ating Panginoon. Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo nai-inspire na hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Amen. Kaya kapag ikaw ay malaya na at hindi na alipin, ang alipin ay laging galit. Ang alipin ay laging naghahangad ng pagtakas. Ang alipin ay laging puot na puot at galit na galit sa kanyang amo. Ang alipin, buong taon ay walang ibang ginagawa kundi maglinis ng kubeta, maglinis ng sasakyan, maglampas. Wala siyang ibang pangarap. Kaya ang kanyang puot at galit ay hanggang sagad-sagad na lamang. Pero ngayon na ikaw ay pinalaya. Ikaw ay may kakayanan na para lumakad sa isang mabuti at magandang buhay. Sapagkat ang nakay Kristo ay bago ng nilalang. Ang nakay Kristo ay nilikha ng kawangis ng ating Panginoon. Sa Romans chapter 6 verse 20 to 23. When you were slaves of sin, you do not know what righteousness means. So what benefit did you get at the time from the things of which you are now ashamed? Wala. Wala kang naging pakinabang sa mga panahon na ikaw ay nalilito at walang kaalaman. For the outcome of those things is death. My people perish for lack of knowledge. That's what the Bible says. But God has given us wisdom. And wisdom that comes from above is not just an ordinary wisdom. It is the wisdom that will guide us internally and outsidely. And the outcome will become good because you are being functioned by the leading of the Holy Spirit. And the fruit of the Holy Spirit is it gives us peace, joy, patience, and long-suffering. So ang pagiging mareklamo ay hindi na bahagi ng ating buhay. Nagre-reklamo pero we regret about it. Nagmumura pero we regret about it. Because every time we know that day by day, God is changing me from glory to glory. Even though I fail, I know God is giving me another chance. Even though I fail, God will give me another opportunity to clean back again and go back again and perform again in a wonderful mercy that in Christ, I can do all things through Him who gives me strength. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Tuloy natin sa verse 22. But now, since you have been set free from the sin and have become willing slaves to God. So dati ikaw ay alipin ng kasalanan, ikaw ay alipin ng iyong bisyo, alipin ng masamang ugali, alipin ng pagiging possessive or materialistic. Now you become a slave to God. And you know what is more important? Heaven and earth will pass away, but His word will remain faithful. Ang yaman po ninyo, hindi ninyo madadala sa kabilang buhay. I could not cry hard enough. A wealthy man and a famous man died at the age of 41. That's why I'm so eager. Go tell to your friends that Jesus is the answer. Sabihin niyo sa inyong mga kamag-anak at mahal sa buhay, there's nothing to be debated about it. Jesus is a good, good God. Jesus is a way maker. Wala tayong pagtatalunan kung anong pamantayan ng mga relihiyon. Just tell the name of Jesus. When you mention the name of Jesus, heaven and earth will tremble. When you mention the name of Jesus, it speaks about the nature of Jesus. When you mention the name of Jesus, something good and something is about to shift. You have no benefit on the things of the past, but now is your entitlement to rearrange and change your future, because today is a new opportunity to make shift and believe in the Lord your God with all your hearts. The wages of sin is death, but the free gift of God is the overwhelming gift of grace to believers, and that is eternal life in Christ. Sa akin nung pagtatapos, mercy is God, meaning not punishing us for our sins that we deserve. Awa. Pag sinabing awa, parurusahan ka, pero wag na lang, dahil sapat na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Mercy is the deliverance from judgment. Mercy is about compassionate love to the weak. Kaya lagi ho naririnig natin, grace and mercy. Grace is God blessing us despite the fact that we do not deserve it. So ang mercy talks about our sins, talks about our weaknesses. Pero ang grace, it's all about the blessing of the Lord, the unconditional favor, the unconditional love, His generous love to us. Though we are not worthy, we become worthy. Mercy take us to the path of forgiveness, while grace lead us to reconciliation. John chapter 8 verse 36, so if the Son set you free, you are free indeed. 2 Corinthians chapter 3 verse 17, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Apat na bagay ang iiwanan ko sa inyo ngayong tanghaling ito. Know your position in Christ, and you will understand the condition of your life. Pag alam mo ang katangian mo at kalagayan sa ating Panginoon, tandaan ninyo ang bagyo 3 araw lang. Maring kayo ay may sakit at karamdaman. At ang sabi ng doktor, 6 na buwan na lamang kayo mabubuhay. At ang sabi ng doktor, hindi ka na makakagaling at makakalaya dyan sa iyong karamdaman. But in fact, we have a good doctor here. Sabi ng aking Tito Pepe, pagka nagawa na namin ang dapat naming gawin, ay kailangan mo na lamang tumawag sa taas. Siya ang iyong dakilang manggagamot. Pero make sure na yung tatawagin mo sa taas ay hindi butiki. Make sure yung tatawagin mo sa taas ay alam mo at kilala mo siya. Make sure na yung tatawagin mo sa taas ay hindi kung sino mang nasa itaas, kasi yung nasa itaas, 2nd floor yun. Yung nasa itaas ay 3rd floor yun. Make sure na yung tatawagin mo sa itaas ay kilala mo at meron siyang pangalan. Make sure you will confess His name. Make sure that you will praise His name. Make sure that you will call upon the name of Jesus. He is the name that is every name. He is Lord. He is King. He is Almighty. And there's no God like Him. He loves you and He wants to be involved in your life. Could you please stand up to your feet? Dominate. You are not a weakling. Maring hindi sinasabi ng mga magulang mo na ikaw ay magkakaroon ng maayos at magandang kinabukasan. Maybe you are not the favorite in the family. Remember, even though they are not favoring you,
remember that you are the favorite of God. The moment you come here in this place, the moment you come here into this church, napagtagumpayan ninyo lahat ng hadlang at mas pinili ninyong parangalan at sambahin at dakilain ang ating Panginoon. Nakaunang hakbang ka na sa oras at pagkakataon na ikaw ay naririto sa lugar na ito. Rise above from the defeat. Get ready. Get excited. 2020 is the year of milk and honey. Amen. It is the year of pleasures of God. Bago tayo magtapos, last two nights ago, ang akin hong asawa ay naglalaba madaling araw, alas 4 ng umaga. At ang dami hong langgam doon sa bahay namin. Ang dami langgam. Putakti ho talaga, putakti. At sabi niya, ang dami langgam dito, Kenneth. Mag-ano tayo ng pest control para mamatay itong mga langgam na ito. Ang dami ho talaga doon sa lugar na tinitira namin. At pinakita niya sa akin yung mga namatay na langgam. And suddenly, the Lord spoke to me. Ang sabi niya sa akin, Kenneth, alam mo ba kung anong nilalanggam? Mayroong matamis. Kaya dahil may matamis, I just want to say this message, that this year is your time that you will receive unconditional favor from men and other people. They will come to you and give you the blessing. Sabi ho ng mga matatanda, pagka nilalanggam, mayroong mga natirang pagkain dyan. Pero ang sabi ng Diyos, this is the year that you will receive the pleasures that you never ever received. Kaya as your pastor will have that kind of portion, you will receive that same portion, because as your leader is, you will be as well also. Kaya walang maiiwan sa tagumpay. We will grow big. You will have the best blessing of your lifetime, because your best days are not over. Hindi mo ba nararanasan yung pinakamainam at pinakamaganda? Sapagkat sa unahan mo, nandoon ang pinakamagandang lilikhain ng ating Panginoon. Kaya paniwalaan mo ngayong umagang ito, huling panahon na at tayo'y magpakaalap at patuloy na sambahin ang dakilang pangalan ng ating Panginoon. I am no longer a slave. I am free by the blood of Jesus. I am free in Jesus' name. No turning back. No turning back. I'm not withholding on my past. I'm seeing the best of the best because I am excited. I'm getting ready for the overflow. I'm getting ready for the blessing that comes from the Lord. I'm so excited for the experience that is about to be written, that I will not die and live and experience the testimony that we will overcome through the blood and through the word of His testimony, that your mouth will speak that this is the God that we serve. Let us pray. I'll give you 30 seconds. Pray to God and talk to Him. Sikarabasikadada. Don't be bitter anymore. Release. Release forgiveness. In Jesus' name. Restore the connection. Huwag kang magtatampo sa Diyos. Huwag. Lean to Him. Go back to Him. Don't be a prodigal son. Go back to God. Receive Him right now. Receive Him. Give Him permission to have access to your heart. Live the benefits of the doubt. Give an access to God. Maybe God is dealing you with something. Issues of life, the pride of life. Maybe God is dealing something with you. In the mighty name of Jesus. Lord, I surrender. Here we are today, Lord God, with an open arms. Come. Come and work in my life. Salamat po, Ama. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At hindi ko po gustong matapos ang ating pong gawain na hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon upang tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Sa nanonood sa live stream at yung mga newcomer po natin na nabanggit kanina, huwag muna kayong uwi. Kung nagugutom kayo, we have food for everybody. Pero kung nagmamadali naman kayo, pwede naman kayo umuwi na kagad. Pero yung mga newcomer natin,
we'd like to get the information. We would like to get in touch with you. At nais naming lumawak ang inyong pagkakakilala sa ating Panginoon. Sa mga naririto at sa nanonood sa live stream, sa iba't ibang panig ng daigdig, ayoko pong matapos ang programang ito na hindi kayo nabibigyan ng pagkakataon na tanggapin si Jesus bilang inyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Hindi bukas, hindi mamaya, ngayon ang magandang pagkakataon para tanggapin si Jesus. And all you need to do is to follow this simple prayer. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata at tayo'y manalangin at sundan po ninyo ang panalangin ito. Sa telebisyon at sa radyo, sa replay broadcast, there's only one thing that can guarantee our eternal life. Ang buhay ho ay maiksi pag wala sa Panginoon. Ang buhay ho ay mapariwara pag wala sa Panginoon. Life is futile, purposeless, and senseless. Life is like a mist, katulad ng aso at usok na naririyan ngayon, mamaya wala na. And this time is the wonderful opportunity to make Him your Lord and Savior. Sundan po ninyo ang panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba at nagsisisi at nagsusumamo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Hugasan mo ako ng iyong kabanal-banalang dugo. Maghari ka sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa simula na tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, no more guilt, no more shame. You can stand in front of God and you can come boldly to the throne of grace. Kaya mga kapatid, mag-aral ho kayo ng Biblia, makinig ho sa aming mga palatuntunan at titiyakin ko po sa inyo na kayo makakaranas ng kakaibang himala at pagpapala. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.